Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Josue, Kabanata 17, talata 1 hanggang 4. Isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases, sapagkat siya panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na anak ni Gilead, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya ay isang mandirigma. Binigyan din ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan nina Abizer, Helek, Azriel, Shechem, Hefer at Semida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngunit si Selofehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya. At ang pangalan nila'y Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Lumapit sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain, gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 17 kabanata sa Aklat ng Josue, versikulo 5 hanggang 8. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte, bukod sa Galaad at Basan sa kabila ng Jordan. Binigyan din ng kanilang kaparti ang mga anak na babae. Ang Galaad ay nauwi sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Sikem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa En-Tapua. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua. Ngunit ang bayan ng Tapua na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Josue, Kabanata 17, versikulo 9 hanggang 12. At ang sabi, ang hangganay nagtuloy sa batis ng Kana, na may bayrito at nagtapos sa dagat ng Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lunsod na nasa timog ng batis, kahit na malapit ang mga ito sa mga lunsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat ng Mediteraneo, ang hangganan nila sa kanluran, katabi ng lipi ng Manases ang Asher sa dulong hilaga, at ang Isakar sa dakong silangan. Sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lunsod pa ring napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lunsod ng Bet, Sian at Eblaim, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo. At sa kanilang mga nayon sa paligid, ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lunsod, kaya't nananatili roon ang mga karaniyo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua chapter 17, verse 13 to 15. At nangyari nang ang mga anak ni Israel ay lumakas na kanilang inilagay ang mga Kananeo sa pag-atag at hindi niya lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Jose na sinasabi, bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang ng pinakamana? Dangang malaking bayan ako sapagkat pinagpala ko hanggang ngayon ng Panginoon. At sinabi ni Jose sa kanila, kung ikaw ay malaking bayan, sumampak ka sa gubat at iyong malalaw. Huwag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Ferizeo at mga Rephaim, yamang ang lupain maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo.
This is the word of God. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa Aklat ng Josue, Kabanata 17, talata 16 hanggang 18. Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan dahil may mga karwahe silang bakal. At ganoon din ang mga Kananeo sa Bet-shan at sa mga bayan sa paligid nito at sa lambak ng Jezreel." Sumagot si Josue, "Dahil napakarami nyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi nyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo. Dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy nyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwaheng bakal." Ito ang salita ng Diyos. Amen.